Katatapos lang mag-withdraw ng pera ng lalaki nang makita niya ang isang grupo ng mga tao na nagsusuot ng maskara at patungo sa bangko. Mabilis niyang pinasok ang pera sa kanyang bag. Buti na lang at armored car lang ang target ng magnanakaw. Agad na isinara ng security guard ng bangko ang pangunahing pinto at ang mga magnanakaw na nakuha ang pera mula sa kotse ay tumakas. Ngunit naramdaman ng lalaki na may mali. Gusto niyang lumabas, ngunit pinigilan siya ng security guard. Iginiit ng lalaki na babalik ang mga magnanakaw dahil nauuna lang ang police station. Kung bumangga sila sa pulis, wala silang magagawa kundi bumalik. Sa pagtataka ng lahat, nagkatotoo ang hula niya. Hindi kalayuan mula sa kung saan pinalayas ng mga magnanakaw, nakasalubong nila ang isang sasakyan ng pulis. Tumpak na hinulaan ng lalaki ang eksaktong daan at intersection. Pati na rin ang mga galaw ng pulis at ng mga magnanakaw. Habang sinusubukang umalis muli ng lalaki, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng security guard. Biglang may bumangga sa bangko. Tamang-tama, ang mga magnanakaw ay umatras pabalik sa loob. Ngayon walang paraan para sa sinuman. Nang makitang napapaligiran na ng mga pulis ang bangko, kinaladkad ng mga magnanakaw ang isang hostage, sinaksak at itinapon sa labas ng pinto. At pagkatapos ay ang pagkakataon ng lalaki. Bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses. Ang kapitan ng pulis, ang kanyang sariling kapatid, ang tumatawag. Sa harap ng mga magnanakaw, hindi ibinunyag ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan o humingi ng tulong. Sa halip, sinabi niya sa mga magnanakaw na maaari niyang pangunahan sila palabas. Natigilan ang mga magnanakaw at tumahimik ang bangko. Habang sinusubukan ng mga pulis kung paano sugurin ang bangko, kinaladkad ng mga magnanakaw ang lalaki sa security room. Sinabihan sila ng lalaki na makakatakas sila roon, ngunit nang makapasok, napagtanto nilang patungo lamang ito sa ikalawang palapak. Hinawakan ng mga tulisan ang kwelyo ng lalaki, handang patayin ito. Nang hindi nagpapaliwanag, hiniling ng lalaki na hayaan muna siya. Pagkatapos ng mabilis na pagmamasid, itinabi niya ang isang cabinet. Sa gitna ng pagtataka ng mga magnanakaw, kinumpirma niya ang lokasyon. Ang bangko pala ay dating restaurant at sa likod ng dingding ay may food pass na patungo sa ikatlong palapag. Ang paglabas mula sa ikatlong palapag ay magdadala sa kanila sa hilagang pintuan ng bangko kung saan nakaparada ang kotse ng manager. Sinimulan ng mga magnanakaw na basagin ang abandonadong food pass habang ang lalaki ay kumuha ng magnet at inilagay ito sa metal cabinet. Habang tuwang-tuwang tumitingin sa rutang tatakas ang mga magnanakaw, ginamit ng lalaki ang magnet upang matukoy ang plano ng aksyon ng pulisya. Upang matagumpay na makatakas, kailangan nilang iwanan ng isang tao upang makagambala sa pulisya. Sa oras na ito, nakalimutan na ng mga magnanakaw na ang lalaki ang kanilang bihag. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga magnanakaw na patakbuhin ang armored car at paandarin ang harapan. Habang ang iba naman ay gumamit ng food pass para makarating sa ikatlong palapag. Nang dumaan ang armored car sa north door at nakuha ang atensyon ng pulis, sinamantala ng mga magnanakaw ang agwat ng oras upang bumaba at tumakas sa kotse ng manager.